Hello, Aquarius. Ito yung reading mo for July 12 to 17. Ayan. Ano yung mga ganap, mga pwedeng paparating, mga dapat mong malaman ngayong July 12 to 17. Maraming salamat, Aquarius. Kung palagi ka nanonood, sumusuporta, sumusubaybay sa aking mga reading sa YouTube or Facebook. Para sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members and sa ating mga FB page subscribers. Yan, kung ano yung mga nakikita nyong names dyan, naka-flash sa screen. Maraming salamat din sa mga nag-avail ng personal readings natin. At kung paano mag-book, mag-inquire, dumiretso kayo sa aking FB page. Tignan nyo yung nakalagay sa screen at saka mga nakasulat sa description, pakibasa. Ayan. Maraming salamat sa inyong support, no? Sa lahat ng mga nanonood ng readings sa atin sa YouTube and Facebook, yung mga ating top fans, yan, sa FB. Tsaka pati na rin yung mga star senders natin. Bigay ko muna yung lucky numbers mo, lucky day mo, Aquarius. Maganda ka na lang ng panulat tsaka papel. Pwede mo namang i-rewind or i-pause yung video. Ang lucky day mo is Thursday. Lucky numbers mo naman, 29, 31, 19, 23, 22, at saka 4. Meron kang stag, mirror guardian, release the old and rest. Meron kang breathe, choice, release, okay. So nakikita ko dito ay parang may death card, no? Parang death card ang dating nito. Si release and release the old and rest. So, tingin ko may mga may mga kaganapan dito, Aquarius, na kailangan mong tanggapin at saka i-release yung mga dapat i-release. Meron ding period dito ng pahinga or recovery. Okay, pwedeng iba baka may pagdaranasan kayong loss of a loved one, or loss of something na napaka-importante sa inyo. At yun yung mga pwedeng dadaan kayo sa period ng loss, sorrow, acceptance. Yan. May mga dapat nang i-give up dito, Aquarius. Yun yung sinasabi dito, to give way sa mga bagong paparating sa iyo para matanggal yung mga blockages na yan. Importante, no? First step is matanggap mo muna. Ito, ano man yung pangyayari na yan. Merong mga mag-e-end dito. Yan. Isang possibility yung ending. At yung mga dapat mong i-release sa buhay mo.
na hindi na nagsiserve ng highest good mo, Aquarius, no? At kung ano man itong mga pwedeng uncomfortable, painful, or mga losses na yan, umasa ka na ikaw ay makakasurvive. Ayan. Nandito yung Stag. Ang ibig lang sabihin nito, ikaw ay magi-emerge victoriously dito sa mga pagsubok na to or kung ano man itong mga kakaharapin mo na mahirap, no? Mahirap tanggapin, mahirap pagdaanan. Etong Stag, ibig sabihin makakasurvive siya. Ikaw ito na survivor. Kumbaga, you have enough strength para matanggap mo at malagpasan mo itong mga mahihirap na kaganapan na to na pagdadaanan mo. Okay? Magiging survivor ka dyan. Ito naman yung period na kailangan mong mag-reflect on your circumstances. Okay, siguro yung iba sa inyo kailangan nyo ng time para sa sarili ninyo, sa mga magjojowa. Pwedeng this is a time apart. Pwedeng cool off, wind down muna kayo. Parang kailangan nyo muna ng space apart para lang mapagmuni-munihan, makapag-isip-isip or makapag-decide or palipasin, no? Pwedeng may mga may mga pangyayari or may mga kaganapan na dapat kailangan kayong magkaroon ng time, ng space na palipasin nyo muna yung mga yan. Kumbaga sa ulan, di ba? Pag sobrang matindi yung buhos ng ulan and na-stuck ka dun sa kalsada, hindi ka rin naman makasakay. Siguro it's best or it's safer na sumilong ka muna pansamantala. Siguro pag medyo humina na or tumila na yun, tsaka ka uling mag-go. Ito yun eh. So, kung nakakaranas kayo ng mga difficult moments, sorrow, loss, painful situations, ito yung time mo muna na na ipahinga muna yung isip, puso, or katawan mo, Aquarius. Okay? Ito yung time na kailangan mo ng bigyan ng space and time yung sarili mo para hanggang mag-subside, no? Mag-subside yung sitwasyon. O kasi kung pwedeng iba nakakaranas kayo ng period ng confusion, ayan, pwedeng gulong-gulo yung isip. Or pwedeng may mga matitinding emotions like galit, sama ng loob na kailangan mo ng palipasin. Yan. So, kung yun yung kailangan mo, or kailangan ninyo ng person mo, or kung sino man yan ay loved one, so yun yung dapat gawin na hayaan mo nang humupa or palipasin muna. Bigyan muna ng time ang isa't isa. Bigyan muna ng time ang bawat isa or ang sarili na makapag-isip. Kasi kapag punong-puno ka ng emotion, hindi ka rin makapag-isip ng matuwid minsan, 'di ba? Parang tainted yung isip mo ng iyong emotions. Kaya maaapektuhan yung judgment mo sa paggawa ng decision or action. Okay? So, ayan, napag-usapan na yung mga dapat i-release, no? So, ayan, pwede nga i-release mo is mga toxic relationships or yung mga emotions or kung ano man yung mga baggages na meron sa'yo na pwedeng yan yung nagpapabigat sa iyo, na yan yung dapat mong i-release. Or kung ano man itong mga, ayan, matagal mo nang kinikip sa sarili mo. Yan. Pagdating naman dito, breathe. The calmer you are, the more time slows down and the easier it is to get everything done. Wow. Tama. Kasi, di ba sabi ko nga, this is a period ng
reflection. Pahupain mo muna ito, yung mga gulo-gulo sa isip mo. Kapag uneasy ka, magulo isip mo, it's not the time na kumilos. Di ba minsan ganun, pagka-depressed tayo or galit tayo, hindi yun yung mga time na dapat gagawa ka ng mga major decision or kung ano man yung mga gagawin mo. Kasi sabi ko nga, pwedeng maging tainted. So yan, ito naman, it's time to relax. Time to breathe, ayan. Kailangan mo mag-slow down, Aquarius. Baka masyado kang tensionado, masyado kang pressured, or you're trying to, parang pinipilit mo madaliin or matapos lahat ng agad-agad. Ayan. So, this is not the time na i-pressure mo yung sarili mo magmadali ka. Kailangan mong mag-slow down. Para dun sa mga iba na kailangan ninyo ng break, mental, physical break, or emotional break, ito yun. Pagkaloob mo yan sa sarili mo. Ito yung time na pagpahingahin mo naman yung isip mo, kalooban mo, or katawan mo, no? So, yan. Kung yung iba na overwork kayo, tagal na kayo walang bakasyon, malaking may tutulong ng vacation. Oo, marireset, no? Marireset kayo, marirecharge kayo. Rejoice. Baka iba sa inyo yan, may mga plans kayo na magbakasyon, mag-out of town, mag-unwind muna. Okay? Yun din yung time mo na yun yung time mo makapag-relax, and at the same time kapag nakapag-relax ka na, magiging ka na uli, refreshed ka na. So yun, nagiging clear na uli isip mo. Baka kailangan mo lang palipasin yung mga gulo-gulo na yan sa isip mo. Kailangan mo lang ng bakasyon, pahinga. Choice. Worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. So, baka iba sa inyo may important choice kayo gagawin or decision. Yun nga, kaya lang pwedeng magulo isip ninyo, kalooban ninyo. So, may mga time dito na pause muna. Pause. Breathe. Take a break. Palipasin muna yung mga dapat palipasin bago gumawa ng decision. Ang importante dito, yung hindi yung halimbawa, nakapag-decide ka na, nakapili ka na. Minsan, nagkakamali talaga tayo diba? Ang importante dito is kung paano ka magiging strong, nakaharapin kung ano man yung mga naging consequences ng actions or decisions na yan. At kung paano mo i-handle yung bawat sitwasyon na dumarating sa iyo, Aquarius. Ayan, importante. Huwag kang masyadong magbigay ng focus doon sa yung kung magkakamali ka, pagiging perfectionist sa mga gagawin mo. Ang dapat mong pagbigyan ng attention dito is kung paano mo ma-handle yung bawat outcome. Halimbawa, nagkamali ka na, hindi mo na ma-undo yun di ba? So, yun yung sinasabi nito. Kasi hindi lahat ng time na nagiging tama or successful yung kinalalabasan ng mga decision natin or action natin. May mga time talaga na sumasablay tayo, nagkakamali. And yun. How strong are you? How strong are you na ma-handle mo kung ano man yung resulta, yung outcome nitong ginawa mo or naging decision mo. Yan. Pwedeng may mga consequences, okay, sa mga decisions or actions na ginawa. So, yan. Pwedeng cause and effect. Yan. Pwedeng ganyan. Release. Ano yung mga dapat mo i-release? Ayan, 2 card yung nagsasabi sa'yo. Etong mga, etong period na ito, itong July 12 to 17, meron ka sigurong matinding, ewan ko kung ano man itong i-release mo. Something na matagal na sa sistema mo, sa buhay mo, na kailangan ng pagpahingahin, palitan. O ayan, baka naman ito ay very old na sasakyan. Matagal nang nagsilbi sa'yo.
Kaya pakawalan mo na, bili ka na ng bago, baka bumibigay-bigay na yan. O yan, pwedeng gano'n. Or yung sapatos mo, pudpud na pala. Or pwedeng mga relationships or employees, halimbawa may nagwo-work sa inyo, kasambahay ninyo or yaya mo, o pwede yan. It could be anything. Examples ko lang yun. Pero maraming bagay na pwede na matagal na siguro na dapat noong pinalitan. So, it's time na. It's time na napalitan ito. Tao man yan, sitwasyon, bagay. Anything na kung ano yung nagre-relate sa inyo. Kasi kapag nai-release mo to, it's part of your growth. May mga bagay talaga na na outgrow natin. 'Di ba yung mga damit natin, hindi naman forever kasya sa atin 'yan. Yun. Pero parang mga anak ko, ito example. Baka naman yung iba sa inyo dumating na sa age yung anak ninyo. Dumating na dun sa age na nakatapos na mag-college. Dumating na siya dun sa age na nagtatrabaho na siya, naging independent na siya, and gusto niya nang bumukod, like tumira sa condo, or pwedeng iba, nagpamilya na, nag-ajowa na. So, yan, example na yun. Pero pwedeng yun din. So, pumasok sa isip ko. Okay, yan. May mga bagay talaga na, lumilipas ang panahon na kailangan nating i-let go whether we like it or not. No? Ayan, siguro yan yung isa sa mga mangyayari sa iyo paparating. Okay, naglabasan sila. Sila na yung kukunin ko. So, una mo is King of Swords yan. Air sign, no? It could be you or another air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Meron ka ring Ace of Swords. So, yan. Mukhang may kinalaman ito sa sa mga iniisip mo or decision mo, Aquarius. Uy, puro swords, 7 of Swords. The Chariot, ito lang na iba, water sign, Cancer. Pag love life ito si King of Swords yan. Pwedeng person na kapareho mong air sign. Itong person na to, pwedeng mayroon siyang mga mataas na expectations or standards. Ayan, pwedeng ikaw yan, energy mo yan, or energy ng person na nakakadeal mo. So, yan. Or pwedeng siya, kontrolado niya yung mga emotions niya, pwedeng hindi niya pinapakita or hindi halata. Okay, akala mo lang siguro manhid, pero deep inside, may nararamdaman pero hindi lang niya sinushow. Pwedeng ganun. Hindi siya showy yan, hindi siya expressive, or hindi siya emotional talaga na tao. Pero hindi naman ibig sabihin na bato siya, na wala siya nararamdaman. Hindi lang talaga siguro siya ganon ka sa emotions, magpakita ng emotions. Yan. Okay, nakikita ko lang dito, if this is a situation or advice, ibig sabihin, use your head over your heart. Logic over emotion. Pwedeng merong kang masusolve na problem, kailangan mong makaisip ng paraan, solution na yan, Ace of Swords and King of Swords. Meron kang problem na masusolve dito, may conflict problem, makakaisip ka ng way dito sa sitwasyon na to, or conflict na to, or problem na to. Okay, so nakikita ko pwedeng isang mahirap na problema yung masusolve mo. Okay, magkakaroon ng breakthrough with the Ace of Swords. This is also parehong card ng decision. So, yan, kung gagawa ka ng decision, ibig sabihin, timbangin mong mabuti, pag-isipan mong mabuti, at gamitin mo yung logic instead of emotions. At si Ace of Swords is about truth. So, ayan, pwedeng may revelation, pwedeng makukuha mo na yung answer na hinahanap mo, yung pinakasagot, yan, makukuha mo na yan, or yan, may yung katotohanan, yun yung dito, yun yung lilitaw. Ito na yung solution, ito na yung sagot sa problema or sa situation, yun yung sinasabi ni Ace of Swords. At kahit na mahirapan ka dyan sa challenge na yan,
ma-overcome mo pa rin niya with the Ace of Swords. Masusolve at masusolve. Pagka mga advice to, no, kailangan maging disiplinado yung approach. Okay? So, yan. Sa career man yan or sa financial, kailangan maging disiplinado. Okay, lumitaw din yung Seven of Swords. Kailangan maging strategic ka. Yan, yung dalawang cards mo, si King of Swords tsaka si Seven of Swords. Kailangan maging strategic ka dito. Kung ano man itong current challenge or paparating na challenge na kakaharapin mo. Okay? Kailangan maging resourceful ka, strategic, sharp talaga yung pag-iisip mo. Pero yan ang magagawa mo yan eh. Kung ano man itong challenging na ito na paparating sa'yo, masusolve mo yan. Makakaisip at makakaisip ka ng ano dito, ng solution. Strategic solution yung gagawin mo dito. Ngayon, if this is a person, mag-ingat ka lang sa deception. Ayan, so especially sa love life, para sa iba sa inyo. Okay, pwede kang mautakan, maisahan, maloko nitong person na to. Pwedeng inuutukan niya o pinapaasa ka lang niya, okay? Ngayon, kapag business siya, mag-ingat ka. Ibig sabihin, delikadong katransaction yan sa financial, sa business. Oo, pwedeng fraud, scam, or pwede kang maisahan, matakbuhan, ayan. This is something na shady. Hindi mapagkakatiwalaan na energy. Okay, meron ka na naman Chariot dito. Tsaka So, pwedeng may choices nga. Ayan, no? Ito, card ng choice. Ito, card din ng choice. Yan, so pwedeng major decision pagdating sa love life dito, sa relationship ninyo. Yan, pwedeng iba sa inyo. Meron kayong pinag-iisipan or pwedeng may problema. May issue sa mga, sa relationship na dapat pagdesisyonan. Mag-isipan ng mabuti. Kailangan din mag-take action dito. No? Sa career man ito, sa financial, sa love life mo. This is taking control. Ayan, no? Kailangan mo mamili. Magko-continue ka ba? Ipo-pursue mo ba to? Ayan. So, pwedeng may mga decision na kailangan gawin. May mga pinag-iisipan, yan. Sa career man yan, sa pera, sa negosyo, or sa love life. Ito yung determination eh. Ito yung ambition or determination or motivation mo sa trabaho. Ito rin yung kung magpapatuloy ba yung relationship. Yan, or kung gaano ka ka-determinado doon sa yung financial goals. Yan. So, yan, pwedeng may mga dyan. Decision making or choice na kailangan gawin doon sa mga areas na yun. Or pwedeng may travel. Okay? May moving forward dito or travel. No? So, pwedeng iba. Ito ay card ng pag-move on. Kasi meron ka rin ditong yan release. Dalawang card ng release. So, pwedeng iba sa inyo yan. Pwedeng mag-move on or aalis or magko-continue sa kung ano man yan, magpupursige. This is reaching a conclusion or outcome yan, or reaching your destination kung meron man kayong mga goal or pupuntahan. Tignan na natin yung mga angel numbers or angel messages na paparating sa iyo. So, yung unang-una ay, wow, inevitability. Oo. Iba parang meron nga akong sinabi parang mala death card. Hindi ko sinabing may mamamatay guys Kasi pag sinabi lang natin yung death card, meron something na mag-e-end and then magkakaroon ng transformation yun. Mapapalitan ng something new. Kumbaga yun, hindi mo na mapipigilan. Diba yung death naman, diba, in real life, di naman natin napipigilan. So, hindi naman necessarily ibig sabihin may matitigok.
Meron lang something na mag-e-end. Ayan, no? Kung ano man ito, hindi mo na ito mapipigilan. Aquarius, no? So, ang ano na lang dito is, paano mo harapin yung mga outcome. Ito yung sinasabi eh. Merong something na inevitable paparating sa'yo itong mga petsa na to, 12 to 17. At kailangan mong kaharapin kung ano yung magiging resulta or outcome niyan. Kasi hindi mo na to mababago, hindi mo na to mapipigilan. Ang ano na lang dito is, paano mo kakaharapin, iha-handle, yan, yung pinaka-importante. Okay? At meron kang time to reflect. Uy, ano ba yan? Dalawang card mo, ayan o. Dami mong choices, decision, ending, release, ang dami. Reflect. Doble-doble na yung mga ano ng cards mo, confirmations itong mga to. Siguro nga, may dapat ka ng ano dito, pag-isipan ng mabuti, Aquarius, once and for all. I-evaluate mo, i-assess mo yan, pagmuni-munihan mo, and ano, siguro yun yung dapat mong pagdesisyonan kung dapat mo na ba yung i-let go or hindi. Okay? Yan yung parang ano, tugma-tugma sila eh. So, pag-isipan mo mabuti ano yung mga dapat mo i-let go or kailangan mo nang i-let go or tanggapin. Kasi, meron ngang something dito na hindi mo na mapipigilan, makokontrol eh. Okay? Compassion. Okay, pagdating naman dito ay 369, no? Importante yung compassion, kindness. This is unconditional love. Ito ikaw, or kung sino man na may encounter mo, na ibubuhos niya yung kanyang pagmamahal, yung kanyang emotions. Okay? Pag-i-express ng ano, ng pagmamahal. Act of love yung gagawin mo siguro yan. There is an act of love na marireceive dito, whether ikaw yung makakatanggap nun or ikaw yung gagawa nun. Feeling ko lang Aquarius, kung ano yung i-release mo dito, tao man yan, yun yung act of love mo. Yan, pwedeng iba sa inyo dito. Diba sabi nila kung mahal mo, palalayain mo. Yung parang ganun. Parang yun yung na-pick up ko dito. Nandun kasi siya sa release eh. So, yan. Kung sino man yung sa inyo yung magpapalaya na yan, gagawin niya yun dahil sa pagmamahal niya. At para sa iyong closing message, harmony. Okay, yung sinasabi dito, friendships will bring harmony to your world. Wow! So, baka yung ba sa inyo may mga makikilala kayong bagong friend. Great connections and cooperation will bring something beautiful your way. Wow! So, may magandang mangyayari out of friendship. Yan, may mga madedevelop, mamimit na pwedeng maging friend. Bagong connection. Empathy. Ayan, empathy and compassion. No? So, tandaan mo yung mga energies dito, emotions. Etong empathy na to will bring you closer to others and through understanding will fill your heart with love. So, importanteng compassion and empathy. Kasi yun daw yung magbe-bring together sa inyo. Ayan. Family man yan, friend, or kung sino man itong loved one na ito. Affirmation mo, I am in harmony with those around me. Ito yung pagiging pagkakasundo-sundo. No, sa mga tao sa paligid mo. So, importante yung compassion and harmony para mabuo kayo. Okay, so yan. Sana makatulong sa itong reading. Don't forget to leave a comment, pa-like, follow, subscribe. Take care, babush.